Narito na ang mga tampok na balita sa Kampila News. Sa mga nangungunang headlines, Dawla Islamia patay sa engkwentro ng militar sa Maguindanao del Sur. Mga mag-aaral ng isang paralan sa Cotabato City nabigyan ng school supplies ng GMA Kapuso Foundation. 3 communist terrorist group nagbalik loob sa Sultan Kudarat. Interfaith Youth Fellowship, pinangunahan ng Division Chaplain. At 6 ID Commander, suportado ang 3-year Expanded Peace Heroes Formation. Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Nasawi ang isang miyembro ng Dawla Islamia Hasan Group. Makaraang makaengkwentro ang tropa ng kasunduluhan sa dalawang magkakahiwalay na lugar sa Maguindanao del Sur. Si kakampi RB ng Bayan Roderick Viñez sa detalye. Kinilala ni Lieutenant Colonel Ronaldo Mamangon, pinuno ng 40th Infantry Magiting Battalion, ang nasawi na si Mermo Mling na kasapi ng nasabing grupo. Nasabat din ang tropa ng militar ang mga kagamitang pandigma kagaya ng mga sumusunod: isang M14, isang M79, isang SMG caliber 45, dalawang improvised explosive device, mga magasin, isang unit ng Baofeng radio, dalawang keypad cellphone at iba pa mga personal na gamit ng mga kalaban. Sinabi ni Brigadier General Oriel Pangcog, Brigade Commander ng 601st Brigade, na sumiklab ang labanan sa pagitan ng kasundaluhan ng 40 IB at iba pa mga operating units sa ilalim ng Joint Task Force Central sa Sitio Mayan, Barangay Labu-Labu, Dato Hofer, Maguindanao del Sur, alas 6:28 ng umaga nitong Sabado. Pasado alas 7 naman ng umaga na makasagupan ng Charlie Company ng 40 IB ang 5 miyembro ng teroristang grupo sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Patuan. Batay sa ulat, ang mga teroristang grupo ay pinamunuan ni Nasser Gianaid. Sa isinagawang pagsisiyasat sa lugar, natagpuan ng tropa ng militar ang katawan ng nasawing terorista na iniwan na lamang ng kanyang mga kasamahan. Kalaunan ay nakilala nga na ito si Mermo Mling. Pinuri ni Major General Alex Reliera, Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central, ang tropa ng 40 IB at mga operating units ng JTFC sa pagsugpo sa mga teroristang grupo. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abyan, RB ng Bayan Roderick Viñez, Kampila News. Paralegal na mga komunistang terorista at 2 pang mga kasamahan nito tuluyan nang nagbalik loob sa pamahalaan. Si kakampi Christine Gorman Cabaes sa report. Kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng 3 miyembro ng Communist Terrorist Group kabilang ang kanilang paralegal officer gabi ng Linggo, September 24 sa pamamagitan ng 37th Infantry Conqueror Battalion sa Barangay Tipuan, Libak, Sultan Kudarat. Dala ng mga nagbalik loob ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kinilala ng commanding officer ng 37 IB na si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar ang 3 na sina alias Red, alias Michelle na may alias ring Nicole at Jessa, at alias Tan na may alias ring Melchor na nagsilbing admin o paralegal o finance officer ng humihinang teroristang komunista. Dala naman nila sa kanilang pagbaba mula sa kabundukan ang 2 M16 rifle at isang caliber 38 revolver. Binigyang diin naman ni Brigadier General Michael Santos, 603rd Infantry Brigade Commander, na isa itong indikasyon ng patuloy na paghina ng teroristang komunista. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Christine Gorman Cabaes, Kampila News. Muling nagpulong ang mga kasapi ng Information Coordinating Network o ICON-SOX na nilahukan ng mga information officers ng Region 12. Ito ay ginanap sa Barangay Mambukal, Coronadal City, kamakailan. Sinabi ni Coronadal City Information Officer Romar Olivares na mahalaga ang ugnayan ng mga mamamahayag para may parating ang mga programa ng pamahalaan sa publiko.
Highlight sa pagpupulong ang mga inilatag na mga aktibidad para sa 23rd Charter Anniversary ng lungsod na pinangunahan ni City Vice Mayor Erlinda Arakel, Police Captain Analiza Domingo at Development Management Officer 4 Kirby Pasinabaw. Nagpahayag din ng suporta lalo na sa usapin ng seguridad ang pamunuan ng 6ID sa pakikipagtulungan ng iba pang mga government security forces sa katauhan ni Major J. Paris Cabatic, ang officer in charge ng Division Public Affairs Office at Deputy G7. Ang Icon SOX ay binubuo ng iba't ibang mga information officers kapwa ng lokal at nasyonal na ahensya ng pamahalaan sa Rehiyon 12 na pinamumunuan ni Ms. Hana Naanep, presidente ng Icon SOX, katuwang ang Philippine Information Agency 12. Take note, Charter Anniversary, na-institutionalize ito. Ang focus nito, yung ating mga negosyante. Okay? Ito yung negosyo festival talaga. Abangan sa pagbabalik ng Kampila News. Mga mag-aaral sa isang paaralan sa Cotabato City na bigyan ng school supplies ng GMA Kapuso Foundation. Interfaith Youth Fellowship, pinangunahan ng Division Chaplain. At 6ID Commander, suportado ang 3-year Expanded Peace Heroes Formation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Kampila News. Army 126, strong, united, and reliable. Army 126, strong, united, and reliable. Army 126, strong, united, and reliable. Daan-daang mga mag-aaral sa elementarya ang nabigyan ng mga school bags na may mga school supplies sa isang paaralan sa Cotabato City sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang ating mga kasundaluhan. Si Kakampi Private Naima Mulod sa report. Daang-daang mga kinder at grade 1 learners na mga nangangailangang school sa Cotabato City ang nabiyayaan ng mga school bag at school supplies mula sa GMA Kapuso Foundation. Namahagi ng tulong sa pamamagitan ng kanilang unang hakbang sa Kinabukasan Project, ang GMA Kapuso Foundation. Sila ay kilalang charitable organization sa bansa na nangangaral para sa iba't ibang proyekto kabilang ang edukasyon. Ang pamamahagi ng school bags ay bahagi ng kanilang pagsisikap upang suportahan ang mga estudyante na nangangailangan ng mga school supplies, katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Karaniwang itinataguyod ng GMA Kapuso Foundation ang mga proyektong ito sa mga paaralan na may mga mag-aaral na higit na nangangailangan ng tulong. Salamat GMA Kapuso Foundation! Dito sa mga selected less fortunate schools sa Cotabato City, katuwang ng GMA Kapuso Foundation ng Cotabato City Schools Division at ang 6th Civil Military Operations Battalion sa pamamahagi ng mga nasabing school bags. Kabilang sa mga naging beneficiaries na nasabing proyekto ay ang mga paaralan ng Vilo, J. Marquez, Don E. Cero, Crislamville, Muhammad Ali at Pagalamatan Elementary School. Umaabot sa 1,200 school bags with school supplies ang naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 6th CMO Battalion at Cotabato City Schools Division. Pag makita nila to, tapos may inspire silang mag-aral mabuti. Ayan, so meron kami notebook para sa inyo. Ayan, so 5 peraso yan. Kitang-kita naman sa mga ngiti ng mga learners mula kinder at grade 1 ang saya dahil sa kanilang natanggap na biyaya. Sa pamamagitan ng proyektong ito na isinusulong ng mga charitable institutions katulad ng GMA Kapuso Foundation, ang kahalagahan ng edukasyon na napaprioridad para sa lahat ng mga kabataan. Nawa ito ay maging inspirasyon at makatulong sa kanilang pag-aaral para mapabuti ang kanilang kinabukasan. Mula rito sa Kagawad Penhoy Street RH5 Cotabato City, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Private Naima Mulod, Kampila News.
Interfaith Youth Fellowship isinagawa sa 6ID na pinangunahan ng Division Chaplain. Tinataya sa mahigit sa 100 mga mag-aaral ng grade 12 ng Kamshonko National High School ang dumalo sa Interfaith Youth Fellowship. Ang Interfaith Youth Fellowship ay ginanap dito sa Officers Clubhouse dito sa headquarters ng Kamshonko, Awang, Dato Din Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong Huwebes lamang. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Captain Jake Bilbao, ang Division Chaplain, kasama si Captain Alina Erguro, ang Assistant Division Chaplain. Compare ourselves sa ibang tao, talagang malulungkot po tayo. Bakit? Dahil meron sa kanila na wala sa akin. At yun yung hinahanap namin minsan. Kanilang mga magulang at ng mga mangangaral ng mga guro at kasama sa mga wajib o nararapat, obligado. Layo ng aktibidad na lalo pang mapaigting ang espiritualidad ng mga kabataan. Kuan ko dito is mas mag-increase pa yung pananampalataya ng bawat religion. Kung mapa-Muslim ka man o mapa-Christian is mas malalaman mo pa kung ano yung kahalagahan ng isang pananampalataya sa isang religion. Naging panauhing pandangal at tagapagsalita naman si Major General Alex Reliera, Commander ng 6IDF Joint Task Force Central, sa closing ceremony ng Youth Interfaith. Meron man tayong kakaibang kultura, naway paghugutan nyo ng inspirasyon ng mga natutunan nyo sa araw na ito upang maging isang mabuting anak ng Diyos. 6ID Commander, suportado ang 3-year Expanded Peace Heroes Formation. Nagbabalik sa report si RB ng Bayan, Roderick Viñez. Suportado ng pamunuan ng 6th Infantry Campilan Division, Philippine Army ang paglulunsad ng 3-year Expanded Peace Heroes Formation Program. Ito ay nahayag ni Major General Alex Reliera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, kasabay ng paglulunsad ng programa at ang Peace Journey Partnership Commitment Signing na ginanap sa Apo View Hotel, Davao City, Kamakailan. Napahanga naman ang mga dumalo matapos na ipresinta ng Division Commander ng 6ID ang mga ginagawang efforts ng Campilan Division hinggil sa pagsusulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng isang audio-video presentation matapos na ipinakita nito ang 18-foot replica ng famous M16 na nakahimpil sa harap ng headquarters ng 6ID dito sa Camp Shunko, kung saan ang barrel nito ay nakapilipit bilang pagkondina sa mga karahasan. Ayon kay Bayro Haniza Somdadusman, Chief Peace Mission Keeper, na ang Expanded Peace Heroes Formation Program ay isang collaborative alliance na magbibigay daan para maisulong ang culture of peace sa bawat kabataan. Samantala, nagkaroon naman ng commitment signing ang mga peace partners mula sa iba't ibang mga stakeholders kagaya ng government, education at security sectors. Layo ng programa na maikintal ang kapayapaan sa murang isipan ng mga kabataan, lalo na ang mga out-of-school youth, mga magulang na mga bata at iba pa, sa mga lugar ng BARM at Metro Manila na magiging beneficiary ng 3-year Expanded Peace Heroes Formation Program. Ang programa ay pinunduhan ng Global Community Engagement and Resilience Fund o GSERF, isang NGO na sumusulong upang tugunan na masugpo ang violent extremism. Maliban dito ay nagkaroon din ng turnover ng coffee table book na Pagpukaw, Buha sa Teach, Peace Build Peace Movement. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga alkalde ng iba't ibang mga bayan na magiging benepisyaryo ng programa sa BARM. Dumalo din sina Mr. Haber Magakua, Program Manager Tugon PMO MILG, na kumatawan kay Minister Attorney Nagib Sinarimbo, Attorney Mohahid Salik Guro, MBHTE Chief Legal Counsel, na nagrepresenta kay Minister Mohagar Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Lieutenant Colonel Rafael Balingkamaya Jr., Deputy G7 First ID, na kumatawan kay Major General Antonio Nafarrete, kasama si OIC Dipaw Major J. Paris Kabatik na siya ring Deputy G7 ng 6ID at maraming iba pa. Mula Davao City, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abyan RB ng Bayan Roderick Viñez, Campilan News.
Mga kakampi, inyong natunghayan ang Kampila News. Mga mahalagang balita at kaganapan sa Joint Task Force Central at 6th Infantry Kampilan Division, Philippine Army sa linggong ito. Mula dito sa punong himpilan ng Kampilan Division, Private Roland Ortiliano, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Kampilan.